Hello Cruelas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers, thank you so much sa 7,000 subscriber. Naabot ko rin sa wakas, maraming pong salamat. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. Intro, pasok! Hola El Salvador, maraming pong salamat sa laging tumututok sa mga pa-lives ko at syempre sa mga vlogs ko. Ngayon ay maglalabas ako ng aking preliminary competition na magsa-stand out. Yung feeling ko ito yung kakabog sa preliminary competition. Ito yung mga aabangan ko. Mga aabangan kong mga girls kung magpapasabog nga ba sila sa preliminary competition at saka sa national costume competition. Basta ito yung mga girls na pwede kong abang. Nag-ano lang ako ng top 15 ko. Sorry na lang kung wala siya dito sa top 15 ko. Ibig sabihin, hindi ko pa siya bet. Pero hopefully, mag-shine sila sa preliminary. Pero kung hindi sila mag-shine sa preliminary competition, ilalaglag ko sila ng basta-basta. At syempre, kung sino yung nag-shine, yun ang aking ipapasok dito sa aking prediction. My number 15 on my list, Celeste Viel. O, diba? Maganda ang kanyang mga wardrobe, maganda ang kanyang pa-eksena, maganda ang kanyang performance. Nandoon sa side na, nandoon siya sa moment na palubog siya ng palubog hanggang sa matabunan na siya ng iba. My number 14 on my list is Miss India Shweta Sharda. Si Shweta Sharda ay laging nakikipagrampahan sa mga Latinas at nakikipagkabugan at isa siya sa mga friends talaga, friend ng ating kababayang si Michelle D. Pero so far, nilagay ko lang siya sa aking number 14 but still I know nakakabog siya sa preliminary competition. My number 13 on my list, kasunod ni Michelle D. Pero Camila Escriben. Matangkad siya, maganda siya, at kumakabog siya. So, expect the beautiful performance of Miss Camila Escriben sa preliminary competition. My number 12 on my list. Actually, nanghihinayang ako dito kung bakit number 12 ko siya. But still, nilagay ko pa rin siya sa aking prediction. Venezuela, Diana Silva. To be honest, magaling talaga ito when it comes to performance. Hopefully bumait na nga tong girl na to. Pero kung bumait na siya, kakabog talaga siya sa top 5. But sa aking listahan muna ay number 12 muna siya. Kasi may na-experience ako sa kanya kasing hindi magandang pamahiin noong 2018. Ayun. Pero but still, Venezuela is Venezuela at alam mo, kakabog talaga siya when it comes sa competition. My number 11 on my list, Australia, Moriah Wilson. Diba, pataas siya ng bonggang-bongga at talagang kumakabog din talaga si Miss Australia. Kung maganda ang kanyang preliminary competition, ang mga swimsuit and evening gown, why not? Baka umabot to sa top 5. But still, nilagay ko lang muna siya sa aking number 11 kasi mukhang ito yung medyo safe na ranking para sa kanya. My number 10 on my list, Nicaragua, Shaines Palacios. Nilagay ko lang siya sa aking number 10 guys kasi bumaba talaga siya sa akin. Parang nawawala din siya sa contention at medyo OA ang mga eksena. Ayoko kasi ng mga OA ng mga pa-eksena sa Miss Universe. Hindi naman to isang pageant yung OA, di ba? So, ayun, nilagay ko. Medyo nasobrahan. Konting tone down, Nicaragua. Konting tone down, Shaines Palacios. At my number 10. My number 9 on my list is Miss Dominican Republic, Mariana Downing. To be honest guys, kung beauty ang pag-uusapan, nasa taas siya.
Pero nang dahil sa kanyang pa-attitude, sa kanyang mga eksena, sa kanyang mga pa-eksena talaga, hindi din siya bongga sa social media. Kung maglabas man siya ng mga photos, ay very minimal lang. Nahahagip lang siya ng camera, kaya medyo nagha-hype-hype kasi nga ang ganda niya. But, I know na kakabog din naman talaga siya sa preliminary. Pero nilagay ko pa rin siya sa aking number 9. Pero pag hindi siya kumabog sa prelims, good luck sa iyo, Dominican Republic. Ililigwak din kita sa aking prediction. My number 8 on my list is Miss USA, Noella Voigt. Ano ako, na-hurt ako bakit number 8 kasi USA. Pero parang okay lang. Hindi ko na siya kasi maiangat, hindi ko na siya pwedeng iangat, wala naman akong pwedeng ibaba. Kaya gano'n, nilagay ko lang siya sa aking number 8. Promise, hindi ko na talaga siya kayang iangat ng bonggang-bongga. To the fact na ito na yung pinakamataas na ano niya, na ano sa akin. Ano ba tawag dito, na placement. Ayun lang. Kasi no more back-to-back talaga for sure sa USA for today's video. O, diba? My number 7 on my list is Miss Colombia, Camila Avila. To be honest, guys, lumalakas siya ng lumalakas. So, yung papik. At knowing Colombia when it comes to performance sa preliminary competition, tingnan natin. O, diba? Doon tayo magkakatalo. Kasi when it comes kasi sa mga pa-advocacy at feeling ko siya talaga ang pipiliin ng organization para mag-represent ng mga mother. Si Miss Colombia. Kaya nilagay ko siya sa aking number 7. My number 6 on my list. Diane Larry ng France. Nalulungkot ako kasi nilaglag ko siya sa aking number 6. Pero gustong gusto ko siya ipasok sa number 5 ko. Tingnan natin kung kakabog siya. Pero pang top 5 talaga si France for me. To be honest, talagang nandun talaga siya sa top 5. Pero knowing European candidate, hindi ko makabog sa preliminary competition. Kaya nilagay ko lang muna siya sa aking number 6. But still, may chance pang umangat siya after the preliminary competition. Eto na guys, ang ating top 5. My gosh, patawarin ninyo ako. Ito ang aking top 5 and hopefully ay kumabog at mag-perform sila sa preliminary competition. My number 5 on my list, Thailand, Antonia Porcil. O, diba? Nilagay ko lang siya sa akin number 5 kasi para sa akin yun yung pinaka-safe na placement for her. Yun yung pinaka-mataas na placement para sa kanya. Hindi ko rin naman siya pwedeng iangat na kasi mas kabog yung mga nasa taas. Hindi ko rin pwede siyang ibaba kasi bongga talaga si Thailand when it comes talaga sa lahat ng aspeto at mga strategy. So, still, nilagay ko pa rin siya sa aking top 5. Kasi alam kong hindi ito magpapakain ng buo sa preliminary. So, tingnan natin kung maiangat yung placement niya to the highest level. Tingnan natin. My number 4 on my list, Puerto Rico, Carla Gilfo. Amazing ladies. Gusto ko yung mga behave lang siya eh. Hindi siya yung gigil na gigil sa corona, just like Thailand at saka Nicaragua. Hindi siya yung makikipag-eksenahan, bardagul, low-key lang yung eksena. Napakalakas, magaling ang communication skills, maganda ang stage presence, maganda ang advocacy, maganda lahat. So still, my number 4 on my list, Puerto Rico, Carla Gilfo. My number 3 on my list, hindi nyo inaasahan to, South Africa. Grabe si South Africa, Briony Govinder. May napanood akong a little bit video na makakapanira sa kanya, but still, para sa akin, parang hindi naman sa kanya makaka-apekto. Papasok pa rin talaga siya sa contention. At nilagay ko talaga siya sa aking number 3. And hopefully, yung mga pinaghandaan niya, mga pagpapapayat niya, and whatsoever ay mag-reflect sa preliminary competition. Kasi, knowing South Africa na hindi magaling when it comes sa pasarela, sa swimsuit, but still malakas talaga ang South Africa. So, nilagay ko siya sa aking number 3. Tingnan na lang natin kung iaangat man niya ang kanyang posisyon or bababa pa siya sa aking prediction. My number 2 on my list, obviously, the Mexico, Melissa Flores.
sentimental favorite ko talaga siya, guys. Mas nauna ko siyang nakilala kay Michelle D. Mas una ko siyang na-meet kay Michelle D. I love her so much. Super mabait na queen. So very low-key, very Miss World kung pwede nga lang sumali to sa Miss World. Kasi nga, hindi siya yung bida-bida. Bukod doon sa hindi siya bida-bida, siya yung nilalapitan ng mga press, siya yung papansinin ng lahat, siya yung nilalapitan ng mga contestant, katropa siya ni Michelle D. Mexico, parang feeling ko, nandun yung ito talaga yung matinding kalaban ng mga kandidata, ng mga girls dito sa Miss Universe competition, si Mexico, Melissa Flores. Kasi tahimik lang, pero pag sumabog to, promise, ang galing-galing ni Mexico. But, my number 1 on my list. Since day 1 hanggang sa ngayon, na nagpipredict ako, since day 1, hindi niya ako, ano ba tawag doon? Hindi niya ako binigo. Inilaban niya yung bansa niya. Inilaban niya lahat kung anong meron siya, wardrobe, whatsoever man. I love this girl. My number 1 on my list, the Philippines, Michelle D. Nakita naman ninyo ang aking why Michelle D will win Miss Universe, at nakita naman ninyo siguro yung aking vlog about sa maraming basher na why Michelle D will not win Miss Universe. But still dito sa preliminary competition ko, alam kong kakabog ang pambato ng Pilipinas na Miss Michelle D. I know from my heart na hindi siya magpapabaya, na hindi siya magpapakain ng buhay sa mga Latinas, na hindi siya ganun-ganun mapatumba. Kaya nilagay ko siya sa aking number 1. Hopefully, must stay ni Michelle D after preliminary competition ang number 1 spot, kasi nakakatakot baka maligwak at maunahan siya ng ibang contestant. But ang pagtitiwala ko, ang pagmamahal ko ay na kay Michelle D sa kanyang ginagawang performance since arrival hanggang sa ngayon na nagpe-predict ako ng preliminary competition. There you go, guys. Kayo, guys, sino ang kakabog sa preliminary competition dito sa Miss Universe 2023? Comment down below kayo, maglagay kayo ng inyong mga favorites dyan. Top 10 ninyo whatsoever, kung anong top ang gusto ninyo, ilagay ninyo dyan, pati bottom. Charot lang. Violent reaction, pwede kayong mag-comment dyan, walang problema. I-accept ko yan, babasahin ko yan. Views and opinion ninyo regarding sa aking preliminary prediction, open lang dyan ang comment section. And thank you so much sa maraming sumusuporta sa akin, sa maraming nagmamahal sa akin. Thank you so much sa more than 7,000 subscriber na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Hanggang sa muli po, ito po si Giselle Ortega. Paalam!